Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating aralin ay tungkol sa mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Paano nga ba natin mapapatunayan na isang bagay ay makatotohanan? Sa pagpapatunay ng isang bagay, mahalagang masundan ito ng ebidensya o datos. May mga pahayag na ginagamit sa pagpapatunay ng katotohanan ng isang bagay. Makatutulong ang mga pahayag na ito upang tayo ay makapagpatunay at ang ating paliwanag ay maging katanggap-tanggap o kapanipaniwala sa mga tagapakinig. Karaniwang ang mga pahayag na ito ay dinurugtungan na rin ng datos o ebidensya na lalo pang makapagpapatunay sa katotohanan ng inilalahad. Narito ang ilang pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng patunay. Ating isa-isahin. May dokumentaryong ebidensya. Kapani-paniwala. Taglay ang matibay na konklusyon. Nagpapahiwatig. Nagpapakita. Nagpapatunay o katunayan. Pinatutunayan ng mga detalye. Halina't isa-isahin natin ang mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Simulan natin sa may dokumentaryong ebidensya. Ito ay mga patunay o ebidensya na maaaring nakasulat, larawan o video. Gamitin natin ang pahayag sa isang pangungusap. May dokumentaryong ebidensya ng dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, labis silang nabagabag nang matagpuan nilang matibay na ang katayuan ng Islam sa pulo ng Mindanao. Sunod naman, kapani-paniwala. Ito ay ang salitang nagpapakita na ang ebidensya ay makatotohanan at maaaring makapagpatunay. Narito ang halimbawa. Itinayo ang pinakaunang moske sa Pilipinas noong kalagitnaan ng ika-1400 taon. Sumunod ang mga kasultanan ng Sulu at Maguindanao noong ika-15 at ika-1600 taon. Kapani-paniwalang sa panahong ito, maayos nang nakatatag ang Islam sa Mindanao at nagsisimula ng manghikayat sa mga pangkat sa ibang kapuluan. Ikatlo naman ay ang taglay ang matibay na konklusyon. Ito ang tawag sa katunayang pinalalakas ng ebidensya, pruweba, o impormasyon na totoo ang pinatutunayan. Halimbawa, ang Mindanao ay may mahabang kasaysayan ng pakikibaka. Noong panahon ng kolonisasyon, ang mga kalaban ng mga tao rito na karamihan ay Muslim ay ang mga Kastila, Amerikano at Hapon. Taglay ang matibay na konklusyon, masasalamin ang katapangan sa mga mamamayan ng Mindanao. Sunod naman ay ang nagpapahiwatig. Ito ang tawag sa pahayag na hindi direktang makikita, maririnig o mahihipo ang mga ebidensya, subalit sa pamamagitan nito ay masasalamin ang katotohanan. Halimbawa, noong araw, ang mga dahilan sa pagpunta sa Mindanao na tinaguriang lupain ng pangako ay halos katulad rin sa mga dahilan ng mga kababayan nating nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa. Nagpapahiwatig ito na ang layunin ay upang magkaroon ng mas maginhawa at magandang buhay. Sunod na pahayag, nagpapakita. Dito, ang salita ang nagsasaad ng isang bagay na pinatutunayan ay totoo. Gamitin natin sa halimbawa. Isa sa mga industriyang matatagpuan sa Mindanao ay ang industriya ng niyog. Ang isa sa napakahalagang produkto ng niyog ay ang kopra. Ito ang isa sa ipinagbibili sa pangdaigdigang pamilihan. Nagpapakita ito na ang Mindanao ay may malaki ring ambag sa kabuhayan ng bansa. Nagpapatunay o katunayan. Ito ang salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa ipinahahayag. Halimbawa, sa katunayan, ang pangalang Moro ay wikang Kastila para sa Moors na ibinigay sa mga Muslim na naninirahan sa Mindanao. Pinangalanan ni Villalobos na si Serra Caroli ang pulo ng Mindanao nang maabot niya ang dalampasigan nito.
Ang huli ay pinatutunayan ng mga detalye. Sa detalye makikita ang mga patunay sa isang pahayag. Ang mga ito ay mahalagang masuri para makita ang katotohanan ng pahayag. Narito ang halimbawa. Ang mga kagubatan ng Mindanao ay masagana sa mga likas na yaman. Ang mga halaman at hayop ay pwedeng maibenta sa mataas na halaga. Ang mga katubigan ay masagana rin sa yamang dagat. Pinatutunayan ng mga detalye na ang Mindanao ay parang isang paraiso. Ulitin natin, mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Muli nating isa-isahin. Una, may dokumentaryong ebidensya. Ikalawa, kapani-paniwala. Ikatlo, taglay ang matibay na konklusyon. Ikaapat, nagpapahiwatig. Ikalima, nagpapakita. Ikaanim, nagpapatunay o katunayan. Ikapito, pinatutunayan ng mga detalye. Ilan lamang ang mga pahayag na ito na maaari niyong magamit kung kayo ay magbibigay o magpapahayag ng mga patunay. Naway sa araw na ito ay naunawaan ninyo ang ating aralin. Mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Hanggang sa muli, mga mag-aaral, magandang araw.